Ako si Edward at ito ang kalagayan ko nung pumunta akong Taiwan. Ang dahilan? Simulan natin ang kwento. Isang normal na araw nun nang bigla akong makatanggap ng tawag mula sa boss ko. Pere. Pere. Hello sir. Yes po. Punta kami Taiwan. Tama ka? Ganun po ba? Sige po. Sama ako. At dahil first time ko mag-Taiwan, gusto ko lahat planado. Ako yung tipo ng traveler na dapat lahat on schedule. Yung tipong ganitong oras dapat gising na tayo. Unless may force majeure. Mga bagay na hindi natin inaasahan o hindi natin control. So araw na ng flight namin. Ang usapan namin, 9 AM nasa airport na. At dito na nagsimula ang unang struggle. Late ang isa naming kasama. Nakarating kami sa airport ng 10:30 AM. Ang flight namin, 12:10 PM. Napakahaba pa naman ang pila sa check-in. Medyo stressed na ako niyan. Di lang pwedeng ipahalata. Nag-try kaming mag-online check-in. Fortunately, umabot naman kami. Like 30 minutes bago ang flight. Boarding na. Medyo excited na ang person. Natuwa naman ako sa airline namin, Eva Air. So, hindi na tayo upo. Yeah. Buti na lang, sa window seat ako nakaupo. At meron pang TV, kahit economy class lang. Astig, di ba? Finally, mealtime na. Meron silang salad, dessert, at yung main course. Okay naman yung foods nila. Tamang pantawid gutom program. Di pa nga naubos ng mga kasama ko, kaya naman timawa mode muna tayo. After 1.5 hours, landing na tayo. Yes sir, welcome to Taiwan. Ginagawa mo. Ang transportation namin to the hotel ay Uber. 1,350 for SUV and 1,800 naman for a minivan. Medyo may kamahalan. Well, ito kasi ang nag-work sa amin dahil medyo marami kaming dala. If gusto nyo makatipid, pwede naman kayong mag-MRT. Medyo hassle nga lang dahil sa mga lakad. Dumating na ang Uber namin at 1 oras ang biyahe papuntang Taipei. Kaya naman tamang enjoy lang muna sa view. Pagdating sa hotel, ayos lang ng gamit, then kaunting pahinga. At syempre, isang mabilisan na room tour para sa inyo. Napaka-straightforward ng hotel na to. Ayan o. So, pagpasok mo, makita mo na agad yung CR sa kaliwa mo. Tapos, meron ditong open closet. Yan. Meron din sila ditong mini-rep. 2 queen size bed. Tapos, nandito yung TV. Then, yan. Meron ditong table. And ang maganda dito sa nakuha namin ay meron siyang buwa. So, yan yung binatin dito sa terrace. O, diba? Alright. It's time to head out. Since located ang hotel namin sa Ximen, ang first agenda namin ay mag-ikot-ikot dito sa Ximending Shopping District. Then dinner sa sikat na Rauhe Night Market. First stop, itong Crispy Milk Donut na sikat dito at talagang pinipilahan. Sa totoo lang, habang tinitignan ko siya, donut lang naman siya na binudburan ng Bear Brand. Okay, aaminin ko, masarap naman siya. Lasang donut na may gatas. Moving forward, we're going deeper into the heart of the shopping district. There are the famous shops that you probably already know. Food stalls everywhere and a variety of shops left and right that keep things interesting. Perfect talaga para sa mga mahihilig mag-shopping. There are also street performers here, adding to the overall vibe. In comparison sa Pinas, it somehow shares the same energy as BGC. What really catches my attention is the Red House. I'm a fan of historical and cultural places. At heto na tayo, standing right in front of the iconic Ximen Red House. Built way back in 1908 nung panahon pa ng Japanese rule. Dating market pero ngayon, isa na siyang cultural hub. Pagpasok mo sa loob is a different world. Dito nyo makikita yung mga local artists and designers. Mula sa mga handmade crafts, unique souvenirs,
hanggang sa mga artworks na dito nyo lang makikita. At nandito na tayo sa part ng kwento kung saan reality check na malala. Heto ang plot twist. Habang ang mga boss natin level 99 ng energy sa pagsha-shopping, ako naman ramdam ko na ang pagiging trentahin. Yung tipong 30 minutes ka palang naglalakad, pero yung lower back mo nagre-request na ng emergency meeting. Dahil hindi naman ako Olympic shopper gaya nila, heto ako voluntary tagabantay sa labas. Honestly, believe ako sa stamina nila. Samantalang ako, saktong tito vibes na gusto lang maupo. Dahil sa sobrang enjoy nila sa pag-iikot, hindi na rin namin namalayan ng oras. Yung Rauhen Night Market plan namin, mukhang force majeure na dahil sa pagod. Kinain na ng Shayman schedule ang energy bar namin. Kaya para sa dinner namin, naghanap na lang kami ng kung ano ang bukas at malapit sa amin. Kasi at this point, hindi na masarap ba ang tanong, kundi bukas pa ba? Sabi ko sa inyo, planado ang itinerary ko eh. Buti na lang masarap tong nakainan namin. Hindi man nasunod ang original plan. At least busog kaming babalik sa hotel. Unang araw pa lang sa Taiwan, epic na agad ang struggle. Pero okay lang, bukas panibagong plano. Pero feeling ko, magsosolo na lang ako. Tulad ng sabi ko, magsosolo muna tayo para everything is according to my schedule. Don't worry, nagsabi naman ako sa kanila. It's 7 AM and let's see what adventure awaits. Una kong nadaanan itong Bopiliao Historical Block. And mukhang sarado pa sa mga oras na ito. Isa itong heritage site na binubuo ng mga lumang red brick shop houses mula sa panahon ng Qing Dynasty at Japanese era. Next, Longshan Temple. Isa sa pinakamatanda at pinakasikat na spiritual landmarks dito sa Taipei. Ayoko maglakad-lakad di kasi baka makastorbo ko sa pagdadasal nila. So dito lang muna tayo. Yung iba kasi naglalakad eh. Pwede kaya? You know what? Let's just do it. Since nandito na ako, napadasal na rin ako. Sana sumakses na ang channel ko. At para sa next destination natin, mag-MRT tayo. Okay guys, first MRT experience, let's go! Paano ko loloadan ng aking card? Ito. Easy card. Please. Ay. Lalagay ko yan dyan. What? It's not working. How? Gumoya? I need someone to teach me. Excuse me? Can you speak English? English? No? Aray ko! Okay, I'll try again. Okay, so saan ko lalagay yung payment dito? Oh! Tinanggap. Tingin nyo. Hindi naman pala eh. Meron na ako, may load na ako. Yeah. Okay. I'm so great. Entry. Baba ako. I think so. Ano kayo ba nandun? Wow, I'm so great. Wow. I made it through, guys. Grabe ito.
Pagkatapos ko maggala, ay nag-message na sila na magkita na lang daw kami sa Gloria Outlets. Hindi ko alam kung ano yun. Kaya nag-taxi na lang ako para medyo marelax ng onte. Pagdating ko, I realize na shopping spot na naman pala ito. Yung mga point na to, napaisip na naman ako, ano na namang gagawin ko dito. Hindi ko sila makita at hindi rin sila nasagot, which I assume na busy sila sa pag-iikot. Kaya naman, naghanap ako ng tatambayan ko. Sila Sir Jing, tsaka si Aaron, nag-shopping. Ang problem, di mo na ako mahilig sa shopping. Ngayon, dito ako ngayon sa food pavilion. Papahinga. Antayin ko lang sila matapos, tapos tignan ko. Sarap ah. Ano siya? Grabe din pa lang mag-travel no? Nakakapagod. Alam mo yan, dahil mong plano sa itinerary, pero hindi na susunod. Kasi nakapagod ka rin. Well, kesa naman napuntahan mo na mula tapos pagod ka, hindi ka rin nag-enjoy, di ba? So ayun, nag-message na sila. Ngayon, nahanap ko yung Baby Donkey tapat daw ng All Saints. Saan ba yun? Baby Donkey? All Saints? Ayun, 532 ng Phase 2. Di talaga ako fan ng pag-shopping. Kasi ako, pagka nag-shopping ako, sineset ko lang sa isang araw. Tsaka pag talagang bibili ako ng something. Pero okay na rin, pagbigyan sila sir. Kasi bukas naman, magbubuk naman ako ng join-in tour sa Klook. So yun, as in buong araw talaga as in touring lang talaga. Malaman nyo lang bukas. Parang ano lang to alam mo yung Hacienda Factory Outlet sa Cavite. Parang ganun lang yung peg niya dito. Baby Donkey Yun sila Yun nga sir, chinechi ko nga isa-isa. May mga bato-bato pa yan Finally, ay pabalik na kami ng hotel. Makakapagpahinga na rin. Little did I know, pagdating namin ng Shimen, may part 2 pa pala. Aray mo! So ayun, dito ko na muna tatapusin tong kwento. Abangan nyo na lang sa part 2 ang mga susunod na kaganapan.